Hi plant people! Good morning and welcome back sa ating YouTube channel, Merchant's Garden. So ngayon guys ay meron tayong tatlong succulents na bibigyan ng care tips sa inyo. So kung kayo po ay nahihirapang buhayin ito sa inyong place or nadadalian kayo, pwede rin kayong mag-share ng iyong thoughts sa ating comment section. So pwede kayong mag-iwan ng comments kung ano din ba yung ginagawa nyo sa inyong mga succulents na ganito, kung paano nyo din siya alagaan at kung paano nyo siya napapataba, paano nyo napaparami, paano nyo napopropagate at kung paano nyo din alagaan. So ito pong succulents na to ay tatlong rare. So ngayon, i-share ko lang ito sa inyo guys, itong ating burrito. Yan, ito yung burrito na na-unbox natin nakaraan and thrice ko na po siya nadilig. Yan, 3 beses ko na siya dinilig kasi ayokong kumulubot yung leaves niya. Kasi guys, alam nyo ba si burrito ay mahilig din siya sa water. Yan, mahilig din siya sa water pero hindi yung overwater. So, kunyari, tinanim nyo siya ng ngayon, tinanim nyo 3 days, dinilig ko na to guys. Yan, dinilig ko na to after 3 days and then after 3 days ulit, binigyan ko din siya ulit ng water. So, pero yung water guys, kunti-kunti lang yung tama lang. So, kahapon binigyan ko sila ng water, pati itong ating Frulipica. Ayan. Yung mga bago nating tinanim na succulents, binigyan ko na ng water. Hindi ko na guys na i-vlog kasi low bat yung cellphone ko, kaya hindi ko na naipakita sa inyo. Ayan o, yung burrito natin. Diba hindi siya na-dehydrate? Kasi, alam nyo ba guys, yung mga iba kong mga burrito ay nadidehydrate sila dito sa akin kasi ginagaya ko sila sa ibang succulents natin na 7 days bago diligin or 2 weeks, ganon yung ginagawa ko sa iba nating mga succulents lalo na may nag-yellow leaves sila. So ito, ginawa ko, nag-experiment ako. Ginawa ko, after 3 days, ay dinilig ko na para, sabi ko, hindi ma-dehydrate. So, okay naman siya guys. So, tingnan nyo, hindi nga siya na-dehydrate. So, tama yung ginawa ko. Ayan. So, ngayon, puntahan na natin yung ating tatlong succulents. So, ito guys, yung mga succulents na sinasabi ko sa inyo, na gusto kong bigyan sa inyo ng care tips. Ito yung ating Cupid. Ayan, itong Cupid ko, napakatagal na nito sa akin guys. Ganda pa rin ng color niya ngayon, no. Ayan. Yan siya. Tapos itong ating peach candy. So, alam nyo guys, si peach candy, ito lang yan nung nabili ko. Tapos may maliliit siya na babies. Ito siya. Yung isa guys, ay ito palang dalawang to. Itong isang ito, tumubo na lang yan siya guys, dyan sa katabi. And then, lumaki. Ayan, dating nasa arrangement ko yan. And ito yung sobrang gandang-ganda ako na kamukha siya ni Cubic Frost. Ayan guys. Diba kamukha siya ni Cubic Frost? Pero, ang ganda ng color niya guys. Iba talaga to guys kay Cubic Frost. At wala na ako nitong nakikita sa ibang mga seller na nagbibenta ng succulents na nabibilan ko. So, ito guys ay nabili ko kay Chanel's Garden. So, sa kanya ko lang talaga ito nakita. So, ngayon hindi ko alam kung mayroon pa nito si ma'am. Ang ganda-ganda niya guys. Ayan. Kaso lang, nagkaroon siya dito ng problema. Ayan o, parang na-sunburn siguro yan. Not sure kung na-sunburn yan. Pero ang ganda po ng color niya. At may nakuha na ako ditong 3 baby. So, pinopropagate ko siya. And hindi pa siya masyadong nakaka-recover. So, hayaan ko muna siyang makarecover bago ko sa inyo ipakita. Kasi, hindi pa siya kagandahan. Ayan, pero ito, yung mga kinuhanan ko dito guys ng babies ay mayroon na namang babies na tumubo. Ayan. Ayan, 'di ba sa ilalim kita niyo 'yan, guys? Kamukha din siya ng mommy niya, ayan oh. Sobrang pink. Mga ano yan guys, 2, 3 ata yan sa ilalim. Hindi ko masyadong makita. And medyo lumaki na rin siya sa akin guys. Ayan, nagtatry ako mag-propagate sa leaves niya pero hindi guys nagsa-success. Ayan, marami na akong na-try. Pero ayan pa lang guys oh. Nadidehydrate na lahat pero wala pa rin. Pero nagkakaroon siya ng roots. Ito kasi hindi naman to sa kanya. Nilagay ko lang yan dyan guys oh. Hindi to sa kanya. Pero dyan lang natin. Ayan, lipat ko na nga lang. So, ayan. So, ang care tips ko dito guys, ay bihira ko lang to diligin. So, hindi ako masyadong nagdidilig dito. Kasi nga,
Ayoko siyang ma-overwater. So, mas okay nang na-dehydrate siya kaysa sa ma-overwater siya. So, ito naman kapag makikita mong kailangan na talaga niya ng water ay ang dami niyang dry leaves. Pero ngayon guys, medyo tuyo talaga yung soil nito kasi hindi ko to nadiligan. Yan, mamaya didiligan natin yan. And kailangan talaga ay fast draining yung ating soil mix. Pero ang ating gamit na soil mix dito guys ay ganun pa rin. Rice hull na fresh and then yung bulok. Tapos naglagay lang ako ng toppings na pumice stone sa taas. So ayan yung gamit ko sa kanyang soil mix. So next natin kapag nagripat tayo dito ay papalitan ko to ng soil mix. And itry natin yung ibang soil mix sa kanya kung mas lalaki pa ba siya kasi parang ang ganda nito guys kapag lumaki Sunlight requirement naman po nito ay doon po talaga ay naiinitan sila ng morning sun. Yan, magkakasama sila guys kasi ito yung mga hanging planter natin. So, naiinitan po sila ng morning hanggang hapon na po yun. So, buong araw po silang naiinitan doon sa sabitan na yun. So, gustong-gusto nila guys sa area na yon kasi doon, di ba nakasabit sila. So, mahangin doon, nakakatanggap sila ng tamang sunlight. And hindi pa sila masyadong madilig doon banda guys sa area na yon. And ayan, ang ganda ng nila, ang ganda ng color nila lalo na ito guys. Itong ating yan, lalo na ito guys, itong ating peach candy na dati ay hindi naman ganyan yung color. Ngayon guys, tingnan nyo, napaka-stress na. Ang ganda niya no? Ayan ganyan pala guys, ma-stress si peach candy. So before, hindi naman yan sila ganyan. Green pa yan guys. Nagkakaroon siya ng mga konting lining nun, pero hindi siya stress. Parang green talaga yan siya. And ngayon, tingnan nyo naman guys yung mga leaves niya no. Yan, yung niyan pala guys, yung blue stain po ay dietane blue po yan. So, fungicide po yan para hindi sila magkaroon ng fungus. Ayan. So, marami din tayo ditong na-propagate sa leaves. Ayan, ito po ay napakadaling i-propagate sa leaves. And itong peach candy po na ito ay mahilig po to sa water. Ayan, kasi palagi po itong maraming tuyong leaves. Yan, ito yung succulents na kahit diligin mo na nakikitaan mo pa rin ng maraming tuyong leaves. Hindi ko alam kung bakit, pero napakaganda niya guys. Kahit na palagi siyang basa. Ayan, basa yung soil niyan guys, kasi dinilig ko to. Ayan, basa yung soil niya dumidikit yung dinilig ko to kasi ang dami na naman yung dry leaves and tinanggal ko yung mga dry leaves niya after ko siyang madilig. So ayan guys, diba ang ganda niya. So gusto ko to maparami kaya marami akong mag-propagate sa kanya ng leaves. Ayan, ang dami kong pinropagate sa kanya na leaves kasi gusto ko siyang paramihin dahil napakabait niya. And ang ganda pala niya guys kapag na-stress. Ayan. Diba ang ganda niya? Ayan po yung ating peach candy. So, ito naman, mahilig talaga siya sa araw. Yan, gusto niya yung maaraw para lumabas yung kulay niya na ganyan. So, kahit na basa yan lagi, guys. Yan, basa siya lagi. Siguro mas maganda ito sa ROS. Kasi mahilig nga siya sa water. Tapos, mabilis kasi siyang mag-dry leaves. And then, mahilig siya sa sunlight. So, siguro, maganda to sa rain or shine area. Pero hindi ko pa kasi guys tinatry na ilagay siya sa rain or shine kasi nandun kasi siya sa hanging planter natin. So, sa labas naman kasi wala akong masabit-sabitan ng mga succulents natin ng mga nakahanging. So, baka soon ay makagawa tayo ng sabitan. So, pwede ko siyang i-transfer doon. Or yung mga babies na lang yan guys kapag lumaki, itatry kong ilagay sa ROS kasi i-try muna natin bago natin ilabas yung mother plant para if ever man na hindi maging successful at mamatay, 'di ba? Hindi tayo mawawala ng peach candy, hindi na tayo bibili. So ayan, itong ating peach candy ay mabait talaga dito sa lowland at ma-recommend ko talaga to guys sa mga beginners na gustong mag-alaga ng succulents na gusto maging ganito. Sobrang ganda. Promise, ang ganda talaga ni peach candy. So, gandang-ganda ako sa kanya. So, next natin ay itong ating cubic frost. So, itong ating cubic frost ay hindi ko rin yan malinis-linisan. Tingnan nyo, ang daming dry leaves sa ilalim pero ang daming babies. So, itong ating cubic frost, nakailan na ba ako nito? Nakapang
dalawa. Yung pangalawa na to ata sa akin guys, yung pangalawa na siya, yung una ko ay namatay. Hindi ko alam kung bakit siya namatay. Pero ito, nung after kasi mamatay nun guys, gusto ko talaga ito kasi nga, paborito ko yung mga ganitong kulay. Napakakukulay talaga nila at kahit hindi sila guys stress ay ganyan talaga yung color nila. Hindi na yan nagbabago, hindi na nawawala yan. Hindi siya nag-green. Ito talaga ay purple talaga siya. So, lalo siyang nagiging purple kapag nakatanggap siya ng strong sunlight. So, kagaya ng ating mga ibang succulents, diba, kapag nakakatanggap sila ng talagang extreme heat ay talaga namang ang ganda-ganda ng color nila. So, ito, ganun din guys. Ayan o. Kung mapapansin nyo, ito yung mga lumang leaves niya. And ito yung bago. Diba, ang ganda? And may farina din kasi ito guys na succulents na to. May farina din siya. So, kaya hindi ako masyadong naghahawak dyan. And alam nyo ba guys, itong mga succulents ko na to ay hindi ko to lahat pinapansin talaga. So, may mga succulents ako na tinitingnan-tingnan ko everyday. Pero itong mga hanging planter ko na to ay talaga, naniniglect ko talaga sila. And kaya minsan, nakikita ko na lang ay ang dami ng tuyong leaves, so lumiit na kasi halos nagtuyo na talaga yung leaves nila kasi nga hindi ko sila madilig-dilig dun sa hanging planter na yun. So nakakalimutan ko minsan, nakapagdilig ako dito sa baba pero sa taas pala ay hindi. Pero okay naman din sila guys. Ayan, kaya makikita nyo napakaraming dry leaves niya sa ilalim. Ayan, dun banda sa gilid. Oh. Yung dito banda, natanggalan ko yan last time. And yung dito banda ay hindi. Ayan, mayroon pa rin dito. Dito sa gilid na to, binunot ko yung isa kanina. Ito yung iba, oh. Ang dami. So, dyan siya umiinom kapag nauuhaw siya. So, uhaw na to, guys. Ayan, sobrang tuyo ng kanyang soil, kaya mamaya ay didiligin natin. So, ito naman ay gustong-gusto niya ang mainit na area at mahangin din. And, di ko lang sure kung paano siya patabain. Siguro, guys, sa soil din na ginagamit natin. Kasi sa akin naman, okay naman siya. Kaso lang, hindi siya gaanong yung butsyog na butsyog guys. Kagaya nung may mga ganito siya. Diba may ganyan kasi ang itsura niya kapag sobrang taba siya. So ito, parang nagbabago yung itsura niya. Pero okay pa rin naman siya. So meron nga nito guys, nakita ko sa nag-post na yung yung ganito niyang Cupid ay parang naging si Debbie. Ayan, parang naging si Debbie na kasi siguro guys, kulang din siguro guys sa nutrients. Ito, kailangan natin itong i-repot kasi para tumaba siya. Ayan. Kasi hindi na siya masyadong mataba. So kapag mataba naman kasi napapansin natin yung leaves niya talaga ay ganito, may shape. May shape siya sa ilalim. So, yun yung nagustuhan ko sa kanya, guys. Kaso ito, hindi na siya masyadong, yan, paano na yun talaga yung leaves niya. Parang straight na lang siya. Wala na yung parang dimple niya sa ilalim. Ayan, ito ay napakabait din. Basta, wag lang natin din ito, guys, ma-overwater. Kasi kapag ito, guys, ay na-overwater natin, ay mabilis pong mangitim yung leaves niya sa ilalim. So, makikita naman natin, guys, kapag na-overwater natin yung ating mga succulents, kapag nangitim po yung ilalim niyan, pwedeng na overwater natin or may problema sa stem. So, yun po yung una nating i-check. Ayan. So, kapag may problema po yan sa stem, ay i-cut na natin yan kasi para ma-save pa natin siya. And air dry lang. Yan. Kapag na-dry na yung sugat niya, yan pwede na natin niyang itanim or pwede nating antayin na mag-roots muna bago natin itanim. So, yan lang po yung ma-share kong care tips dito sa ating Cupid. Ayan. Cupid and peach candy and dito sa ating pink exotic. So, ito po ay si pink exotic. Nakalimutan ko lang palang sabihin sa inyo. Pero, ito po ay nabili ko kay ma'am ng pink exotic yung ID niya. So, napakaganda po talaga ng succulents na ito. Sobrang na-amaze po ako sa ganda niya. So, ang ganda talaga niya at thankful ako at nabuhay ko siya dito sa lowland. So, matagal-tagal na to sa akin guys. Ilang months na din siguro, mga 6 months, ganyan. Maganda siya at nabuhay ko na talaga. And sana maparami ko talaga itong succulents na to kasi gustong-gusto ko talaga yung itsura niya at ang ganda-ganda. Ayan, ang ganda. So, dito, purple, diba? And then dito, pagdating dito, ang ganda ng color niya. Hindi ko yung color niya, ang ganda talaga sa mata, promise.
Ayan. Yun guys, ang magsabi kung ano ang color niya. Ayan. Napakaganda niya. So guys, ganito ko lang po diligan yung ating pink exotic. So ayan, ganyan lang po. Diligan nga natin sa taas para malinisan naman yung katawan niya. Ayan. Kasi kailangan din talaga guys ng ating succulents yung liguin kasi ang dami ding napupunta sa kanilang alikabok. So, kailangan matanggal din yun. And para ma-refresh din sila. So, sa ganito po, tama lang yung dinidilig ko. At ang dinidilig ko po dito ay rainwater. Ayan. Ito, kahit diligin mo yan guys, ganyan-ganyanin mo. Yan, kahit nabasa yan, walang problema sa kanya. Ewan ko pa dito sa peach candy na to. Napakahilig sa water. And ito din, diligin na din natin to. Ayan. Basain ko na lang guys para makaano naman sila. Yan, malinisan yung kanilang top. Mga leaves nila, mawala yung alikabok. Yan, ito naman guys, kahit diligin mo ganyan, hindi nawawala yung farina niya. Compare dun sa mga white natin na succulents, yung mga mafarina talaga. Yun, nababawasan yung farina niya. Ito hindi kahit ganyanin mo. Ayan. And then, after natin yung diligin ay iputput natin. So, ganyan lang po. Para hindi ma-crown rot. Yan, hindi ma-stuck yung water sa kanilang rosette. Ayan, at saka kapag uminit guys ay hindi sila ma-sunburn kasi kapag basa yung ating succulents tapos nainitan sila, may possible na ma-sunburn sila kasi syempre sobrang sakit ng init tapos basa, 'di ba? Ayan, yan yung nagko-cause ng sunburn and crown rot kasi kapag na-stuck dyan tapos naiinit yung tubig, nasisira sila. Ayan, ang dami kong propagation niya Ang ganda niyan guys kapag yan lumaki. Yan, ito din. Ayan. Diba? Ganyan lang guys kapag ako nagdidilig na pinapaliguan ko. So, mas maganda kasi na paliguan din natin sila paminsan-minsan para mawala talaga yung yung alikabok sa kanilang mga leaves. Ayan, fresh na sila. That's all for today's video guys. Yan. I hope you enjoy watching at kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, please do subscribe Mergence Garden. Like and share, also hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. So ayan guys, maraming salamat po sa inyong panonood and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye-bye. Bye-bye po. Happy gardening.